So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Filipos or the book of Philippians. At sa gabing ito, nais kong dalhin sa inyo ang topic about what to do with the gospel. Ano ang dapat nating gawin sa ebanghelyo ng Panginoon? Kasi pansinin po natin na talagang kung ang mga mananampalataya talaga ay nagkakaisa doon sa paggawa ayon sa kalooban ng Panginoon, doon sa ebanghelyo na pinagkatiwala ng Diyos, mayroon pong malaking impact talaga sa community, ang church. Ang problema lang, hindi ko alam kung alam or hindi lang talaga ginagawa. Pero ngayong gabi, papaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin doon po sa ebanghelyo na tinanggap natin. If you have your Bible, please open with me in the book of Philippians chapter 1, verse 27. Look at this verse. Paul said, "Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ." So, Paul mentioned the word gospel of Christ. Then, look at this. "Whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one Spirit, striving together as one for the faith of the gospel." Di po ba? Napakaganda, no? So, napakalaga po ng ebanghelyo sa ating mga buhay. Napaka-interesting ang salitang gospel sapagkat dito po sa sulat na ito, lumabas ng 9 times ang salitang gospel. Bibihira po yan na paulit-ulit na binabanggit. At sa Bible po, kung malimit na ulitin ang salita, importante yan. Ano po? Why? Bakit kinakailangan pong bigyan ng emphasis ang salitang gospel? Because, firstly, it is a glorious word. Kasi ang ibig sabihin ng gospel, mabuting balita. Pansinin po ninyo ngayon sa mga balita, parang bibihira na tayong makarinig ng mabuting balita. Salamat na lamang talaga sa church. Dahil pag tayo po'y dumadalo, talagang at least doon po sa kaguluhan ng mundo, mayroon po tayong naririnig na pag-asa. Yun nga lamang pong John 3:16, it's about the good news of Jesus Christ. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." It's about the gospel of Christ. Makikita natin dyan ang definition ng great love ng Panginoon. Glorious, mga kapatid. Another is, it is a precious word. Napakahalaga. Dahil sa mga salita po, mga kapatid ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng tunay na kayamanan sa ating mga buhay. Sa mundo, lahat ng bagay po, mga kapatid, mawawala. Kahit gaano kamahal sa mundo, naluluma, nasisira. Pero iba po ang gospel ng Panginoon. Ito talaga ang tunay na yaman ng tao. Dahil po, ang pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan ng tao. It is about a spiritual blessing. Hallelujah. Another, it is also a much hated word. Marami po ang galit, lalo't higit ang devil, lalo't higit si Satanas. Hindi niya kayang tanggapin ang ebanghelyo ng Panginoon dahil ang ebanghelyo ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. That is why ang kaaway ng Diyos, hallelujah, ay lagi pong ino-oppose ang gospel. Gumagamit siya ng mga tao, mga kapatid, na kumokontra. At usually, ang ginagamit niya, yung mga magagaling, mga sikat ng tao para kontrahin ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Noon pa man, sa panahon ng mga apostol, mga kapatid, nais na nilang sirain at baguhin ang kahulugan ng ebanghelyo. Pero wala po silang magawa sapagkat nag-iisa lang talaga ito at wala nang iba. Tandaan po natin yan, mga kapatid.
Another, it is a greatly misunderstood word. Akala ng marami, kapag nangangaral na po ng gospel ni Kristo, relihiyon na naman yan. Bago na namang relihiyon yan. Bago na namang pananampalataya yan. Hindi po. Noon pa man mga kapatid, nung umakyat ang Panginoong Kristo, iniwan na po ito mga minamahal. Hallelujah. At ang salita pong gospel, yan ang tunay mga kapatid na mga salita ng Panginoon para sa kaligtasan ng tao at wala na pong iba. Liban sa ebanghelyo ng Panginoon, wala kang makikitang kaligtasan sa buhay o ng buhay ng tao mga kapatid. Misunderstood. Kahit noon pa man mga minamahal, hindi nila pinaniniwalaan dahil sila hindi naniniwala sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Another, it is a saving word. It is God's dynamite to open the human heart, to overcome the powers of darkness, and to awaken, save, and transform one's life. Grabe mga kapatid, kahit pansinin po natin noon, kahit mga taong masasama, dahil sa ebanghelyo mga kapatid, sa kanilang pagtanggap, naliligtas sila. Kahit sa panahon ngayon, mga tao, mga minamahal na addict, killer, sobrang sama, rapist mga kapatid, sa sandaling tanggapin nila ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, nakakakita sila ng tunay na pagbabago sa buhay. It is a saving word. Hallelujah! Sabi ko nga, kung wala ang ebanghelyong ito ng Panginoon, ano kaya ang tao? Napakabuti po ng Diyos. Another, it is an identifying word. Dito tayo nakikilala ng mga tao that we are really born-again Christians. At dahil po sa ebanghelyo na ito, nakikilala tayo ng ating mahal na Panginoon dahil ipinagsasabihin po natin ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pansinin po ninyo, pag tayo po'y naligtas, di ba? Na-identify tayo dahil sa salitang ito ng Panginoon. Dahil we speak the same words, the same language. Dahil isa po ang pinanggagalingan ng ating kaligtasan. Another, it is a biblical word. Hindi ito theory lamang, hindi ito gawa-gawalan ng tao, hindi ito mga kapatid, ang author ay ang tao. This is a biblical word. Kaya nga ito ang laging ipinagmamalaki ni Apostle Pablo. Naalala ko yung sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile." Mga minamahal, hindi po ito katang-isip lang ng tao. Biblical ito. Salita ito ng Diyos, mga kapatid. Now, ano po ang dapat gawin natin kung ganyan kahalaga? Sapagkat nakikita ko, mga minamahal, oo, naniniwala tayo na mahalaga. Naniniwala tayo na effective. Naniniwala tayo na sobrang pakinabang po ito sa buhay ng tao. Sobrang kailangan ito ng isang tao. Pero, ang tanong, what should we do with the gospel? Kasi kung alam nating mahalaga, ay dapat po ipinapakita natin. Ginagamit natin. Mahalaga eh. Now, ano po, mga kapatid? Number one, we are to share the gospel. Ay, alam ko na po yan, Pastor. Yun na nga eh. Pero are we doing the will of the Lord, which is to share the gospel of our Lord Jesus Christ? Ginagawa po ba natin yan? Ano? Pag sinabi kasi nating share, mga kapatid, tandaan natin na hindi po ito kinakailangan, minamahal na nasa malaki kaagad na gawain. We must personally and intentionally tell others about Jesus through conversation, testimony, or just a good relationship with other people. Yun po yun. Pag sinabi pala nating share, this is a personal
and intentional action na sabihin mo sa inyong pag-uusap, sa inyong kaibigang kakilala, kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ipakita mo lang yung magandang relasyon doon sa inyong opisina, doon sa kaklase mo, doon sa pamilya mo. Actually, you share the gospel of Christ in that way. We can share the gospel of Christ through fellowship. As a fellowship, kasi nandoon mga minamahal ang ating pong kahit hindi formal na usapan, doon lumalabas yung bunga ng magandang balita na ating tinanggap sa ating mga buhay. Sa paanong paraan, Pastor? Una, we are to be thankful for one another. Nabanggit kasi yan ni Paul sa verse 3. Sabi ng verse 3, I thank my God every time I remember you. Ang naaalala ni Apostle Pablo, mga kapatid, ay yung mga kasamahan niya. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. We can share the gospel, mga kapatid, doon sa mga tao na naging kabahagi ng ating buhay. At dahil po dyan, mga kapatid, mas lalo pong napopromote ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil hindi lang naman ang good news, mga kapatid, sinishare natin sa mga unbelievers, no. Kahit mga mananampalataya na po tayo, mga kapatid, minsan nanghihina tayo. Minsan nanlulupaypay tayo. Minsan naapektuhan tayo ng mga balita sa mundo. Kaya kinakailangan pa rin ang mabuting balita ng Panginoon sa ating buhay. Such that tayo po, mga kapatid, ay napapaalalahanan na siya ay babalik, na may pag-asa sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil si Kristo ay Diyos ng pag-asa. Those are good news, mga kapatid. Hallelujah. Another, we are to be prayerful for one another. Yung verse 4, mga kapatid, ang sabi dyan, in all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Pag pinag-usapan natin ang gospel, kailangan po dyan ang prayer ng bawat isa. Sabi ni Pablo, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Mga kapatid, napakahalaga ng panalangin sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil mas lalo po, mga kapatid, natatouch ang puso ng isang tao. Kung tayo po'y nagbabahagi, kung tayo po'y nagsishare ng gospel sa ibang tao, kung yan po ay mayroong panalangin. Tandaan po natin yan. Another, we are to be loving towards each other. Huwag nawang mawala ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos sa bawat isa. Yes, we have individual differences. Dahil iba't iba po ang mga pinanggalingan natin, pero pinag-isa tayo dahil po sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sabi ni Paul sa verse 7, it is right for me to feel this way about all of you. Since I have you in my heart, and whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Sabi ni Paul, alam niyo ba, mga taga-Pilipos, kayo'y laging nasa aking puso. Hallelujah. Because of the gospel. Kaya sabi ni Paul, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Yung po pala, mga kapatiran, na talagang nakatanggap rin ng magandang balita ng Panginoon na nagsusumikap na magpatuloy, maglingkod sa Panginoon. Kinakailangan po palang patuloy na maramdaman nila ang pagmamahal mula sa Diyos. Kaya napansin ko, kahit nga mga workers na, di po ba? Minsan nawawalan po ng pag-asa. Minsan nanghihina. Kahit mga workers na. Ano pa kaya?
yung mga members na minsan, mga minamahal, hindi pa gaanong malago sa paglilingkod. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Why? Because of the gospel. Sabi ni Apostol Pablo, kahit nga ako'y nakabilanggo, naaalala ko kayo. Hallelujah. Kaya napakahalaga mga kapatid, ang partnership natin sa gospel ng Panginoon. It's very, very important. Sapagkat po ang ating relasyon bilang magkakapatid because of the gospel, hindi lang yan panlupa, kundi hanggang sa langit mga kapatid. Eternal po yan mga minamahal. Number 2, ano ang dapat nating gawin sa Ebanghelyo? Number 2, we are to safeguard the gospel. Iniingatan po ba natin ang Ebanghelyo? Naalala ko yung sabi ni Apostol Pablo, huwag nyo namang pakawalan ang mga salitang naihasik sa inyong puso. Hayaan nyong manatili. So dapat ingatan natin. Because there is only one gospel. In the book of Galatians, sulat din po ito ni Apostle Pablo, 6-8, sabi ni Paul, I marvel that you are turning away so soon from Him, from Jesus Christ, who called you in the grace of Christ, to a different gospel. So hindi po pwedeng mag-iba ang Ebanghelyo ng Panginoon. There is only one gospel, which is not another, sabi ni Paul. But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Nais na baguhin, nais na sirain. But even we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Tingnan po ninyo kung gaano kahalaga ang Ebanghelyong ito. Sabi ni Paul, wala nang ibang magandang balita. Wala nang iba. Kung mayroon man dyan ng gugulo, nagsisikap na baguhin ang magandang balitang ito, hindi dapat, sabi ni Apostol Pablo. Kahit nga kami o mga anghel man mula sa langit ang mangaral ng ibang magandang balita na ipinangaral na namin sa inyo, parusahan ang taong yan. Matakwil ang taong yan. Mabigat. Why? Because the gospel is very, very important. Kinakailangan ingatan po natin ito mga kapatid. Kaya nga sa pagbabasa ko sa chapter 1 ng Philippians, may ilan napansin po ako doon. Verse 7, sabi ni Paul, defending and confirming the gospel. Verse 16, the defense of the gospel. In Philippians 1:27, opposing as one for the faith of the gospel. Tandaan po natin that we are living in the days of apostasy. Yung panahon na ng pagtatalikod ng mga tao sa tamang turo at aral. Last days na po tayo. At maraming mga tao dyan, mga kapatid, na hindi na talaga nagpipreach. Inspirational speaker na lamang. Bakit ko nasabing na lamang? Mapasaya lang ang tao. Kahit may pagkukulang, kahit mali ang kanilang ginagawa. Hindi ganon ang preaching. Pag preach po ang salita o ang ebanghelyo ng Panginoon, masaktan ka na. Basta magbago ka, basta maturuan ka. Yan ang gusto ng gospel ng Lord, na mabago tayo sa mali nating pananaw sa buhay. That is the true gospel. Kaya nga ang salitang preaching, mga kapatid, ay malalim. Ito po ay nangangahuligan ng pagtutuwid buhat sa salita ng ating mahal na Panginoon. At all cost, mga kapatid, we need to preach the gospel of Christ faithfully. Hallelujah. Sabi ni Paul, ipagtanggol natin ang ebanghelyo ni Kristo. Ipalaganap natin ang magandang balita. Katulad ng ginagawa ko kahit ako'y nakabilanggo. Very clear. Sabi ni Apostol Pablo,
nung nasa kulungan siya, makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Tingnan niyo po mga kapatid, yung verse 27. Makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Si kay Paul kasi parang sa kanya, kung sakaling doon siya sa kulungan, ay mamatay na, sa kanya wala siyang masyadong alalahanin doon. Basta sa kanyang kaisipan, gusto ko lang maipagpatuloy ang pagpapahayag, ang pag-iingat sa ebanghelyo ng Panginoon kung ako'y may buhay pa. Sabi ni Paul, kung makabalik man ako, makatitiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Grabe ang encouragement ni Paul. Yung word na ginamit ni Apostle Pablo is ipinaglalaban. Ipinaglalaban. Aba talaga naman, labanan po talaga. Kasi kung hindi tayo lalaban, tayo'y matatalo. Kaya yun ang dapat nating gawin sa Ebanghelyo. Dapat ipagtanggol natin, ingatan natin, mga kapatid. Hallelujah! Sa unang Timoteo, 6:20, sa wikang Ingles, ganito ang pagkakasabi. Timothy, sabi ni Paul, guard what has been entrusted to your care. Oh. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge. Ang sinasabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, magagaling man siguro magpaliwanag yan mga yan. Huwag kang magpadala dyan. Ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo na turo. Iwasan mo ang mga bagay na mali at hindi totoo. Ngayon, marami na po mga kapatid na ginagawa ng mga pagbabago para lamang mga minamahal mawala ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung si Kristo ay tao lang. Alam po ninyo, kung tao lang si Kristo, hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. Di ba? Kung sa tingin natin tao lang si Kristo, hindi siya Savior. Because there is only one Savior in the Old and New Testament. Diyos lamang. Kung si Kristo po ay tagapagligtas, He is also God. Jesus Christ is the one true God who manifested in the flesh. Yung iba nagsasabing, walang resurrection. Walang resurrection sa panahon pa lamang ng four gospel, mga kapatid. Ano po ang sabi ng mga tao? Para lamang mga kapatid, hindi paniwalaan si Kristo. Ninakaw lang ang bangkay ni Kristo. Sabi ng iba, kung si Kristo ay Diyos, bakit siya nagpapako sa krus? Tingnan niyo po yan. Kaya napakahalaga mga kapatid ang pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Dahil kung mayroon po tayong alam, dapat may pakialam tayo. Hallelujah. Dapat natin banggain ang mga maling aral. Dapat po tayong tumayo sa katotohanan. Paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Oh, Christians, sa lahat ng dako ng mundo, CCFM members, patuloy po tayong manindigan, depensahan ang ebanghelyo ni Kristo, ipangaral ng buong katapangan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 3, we are to spread the gospel. Alam po ninyo, may konting kaibahan ang share the gospel and spread the gospel. Pag sinabi po natin spread the gospel, ito po ay pang maramihan. Hallelujah. Spreading the gospel is broader and more general than sharing the gospel. And this refers to the wider dissemination of the gospel message in public, often through social media, missions, preaching, or outreach efforts. Yan po yon. Pag sinabing spread the gospel, hallelujah, we talk about wider dissemination of the words of God.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. In Philippians 1:12, Paul said, "And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here," sabi niya, "has helped to spread the gospel." Tingnan po ninyo, hanggang ngayon, yung nangyari kay Apostol Pablo, doon po sa kulungan. At tandaan po ninyo, ang sabi ng Bible, marami ang nakakita kay Apostol Pablo nung nakulong siya. Alam po ninyo yung magandang balita po doon, nung nakulong si Apostol Pablo sa Silas. Ano ang magandang balita? Oh, nakalaya sila. Sila po ay nakalaya, mga kapatid, at gumawa ng makapangyarihang himala ang Panginoon, at marami po ang nakakita noon, at hanggang ngayon, ginagamit po yan sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, na si Kristo ay kaya magligtas ng tao. And the surest way of counteracting error is to spread the truth. That is why we need to preach the gospel, not just share. Kaya nga tayo mga minamahal, ay nagkakaroon po, mga kapatid, ng mga concert. Pangmaramihan po yon. Nagkakaroon tayo ng crusade. Hindi po ba? Pangmaramihan po yan. Ngayon, yung ginagawa nating online Bible study, this is spreading the gospel of our Lord Jesus Christ. Kasi this is a command. Naalala ninyo yung Matthew 28:19? Go ye and preach the gospel to all nations. To all nations. Napakahalaga po, mga kapatid, ang pagpapatuloy na paghayo ng ebanghelyo ng Panginoon. Kahit may problema tayo, mga kapatid, naalala ko si Apostol Pablo, problema yun eh. Sipin nyo, mga kapatid, nakulong sila, problema yun. Pero mga minamahal, dahil doon sa problemang yun, sabi ng Apostol Pablo, mukhang mas lumawak pa ang ebanghelyo. Dahil sila Paul hindi tumigil. May mga Kristiyano kasi, akala nila masarap paglingkod pag walang problema. Hindi po. Ganun lang ang paglilingkod. Hindi nyo nakikita masyado ang kaya pang gawin ng Panginoon kahit doon po sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay. At doon nyo mas lalong ma-appreciate ang magandang balita ng Panginoon sa atin. Doon sa mga panahong nasa kahirapan po tayo, katulad nila Pablo at Silas, nang nasa kulungan sila ay nanalangin, nagpuri sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, many prisoners were there listening to them. Oh, hallelujah! Suppose, mga kapatid, sila Apostol Pablo doon ay nakitaan ng parabang reklamo, complain, mga minamahal, anong klaseng mabuting balita makukuha ng mga tao na naroon? Pero iba, mga kapatid, ang nakita nila kila Apostol Pablo. Sila po ay nanalangin, bagamat sila po ay nakakulong, sila po ay mayroon pong mga kadena. Sabi ng Bible, umawit sila ng papuri sa Diyos. Sila ay nanalangin. Purihin ang Panginoon. God will make a way where there seems to be no way, and that's the message of the gospel of Christ. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, na tinawag ng ating mahal na Panginoon, walang pagsubok na hindi natin kaya. Lahat ng pagsubok makakayanan po natin dahil kay Kristo. At ang mga pagsubok po na yan, mga kapatid, ay nagiging dahilan rin yan upang patuloy na maipakita natin na totoo ang mga salita ng Panginoon. Na totoo na sa ating pong pagtanggap, may kaligtasan. May pagbabago ng buhay. May pag-asa, mga minamahal. Anong silbi ng mabuting balita kung hindi natin ito ibabahagi sa maraming tao? Lahat naman ng magandang balita ay sinasabi natin, ipinagsasabi po natin. Nakagraduate ka, nakapasa ka sa board, na-promote ka. Tingnan nyo na lamang sa FB. Hindi madali, mga kapatid, na mag-share, mga minamahal, kung tayo po ay hindi madali kung tayo po ay nahihirapan, di ba? Hindi madali talaga. Pero pag tayo po ay mayroong success, naku po, kahit hindi ka pagsabihan, sa totoo lang, may story ka agad yan.
Why? Magandang balita eh. Kaya nga kung totoong magandang balita na tayo po'y tumanggap sa Panginoon, then spread the gospel of Christ. Hallelujah! Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ipalaganap natin ang magandang balita ng Panginoon. Pwedeng manlupaypay sila Apostle Pablo. Pwede. Pwede niyan sabihin, akala ko ba, sinugo mo ako, Panginoon, bakit nasa kulungan ako? Bakit ganito ang aking sitwasyon? Pero sabi ni Apostle Pablo, gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong pa ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Wow. And lastly, mga kapatid, we are to show the gospel. Hindi lang puros bibig ang gagamitin natin. Let us show the message and the result of the gospel. Hindi po ba? Parang mas maganda na nakikita po sa atin ang magandang balita po na ito. Philippians 1:27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Dapat po talagang namumuhay tayo ayon sa magandang balita ni Kristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, para naman kung makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Oh, di ba? Makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita ni Kristo. Yun ang mitiin ni Apostol Pablo. Hindi lahat, mga kapatid, pwedeng magsalita tungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Pero lahat dapat nakikita ang bunga ng ebanghelyo. Di ba? Hindi lahat preachers. Hindi lahat teachers. Pero dapat lahat, member, preachers, teachers, nakikita ang bunga ng ebanghelyo. Yan ang dapat na gawin ng bawat mananampalataya, mga kapatid. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. In Philippians 2:15, Paul said, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Ang linaw, mga minamahal, ipinapakita sa mga salitang ito ni Apostol Pablo na dapat kumustahin natin ang ating mga behaviors, characters. Ito ba ay nakikita ayon sa ebanghelyo ng Panginoon? Is our faith working? Because James said, faith without work is dead. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat maging mga ulirang anak. Sabi ni Pablo, hindi lang kayo, kundi tayo. Sabi ni Paul. Dapat maging uliran anak tayo ng Diyos. Kahit po, mga kapatid, mga preachers, mga teachers, kasama po yan sa dapat na ginagawa ng mananampalataya ang makita sa kanya ang kanyang itinuturo. Dapat makita tayo na iba sa sanlibutang ito. Sabi ni Pablo, sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila. Ilaw sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Sabi ni Pablo. Diba? Ang sarap tingnan. Yun ang dapat gawin natin sa ebanghelyo. Makita sa ating mga buhay. Kaya sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, as followers of Christ, we are called to faithfully share, protect, proclaim, and reflect His gospel, fulfilling God's purpose in our lives. Palagpakan natin ang Lord. Lahat po, mga kapatid. Wala na po dyan mga minamahal na pinipili. Hallelujah. Officer, members, mga kapatid, teachers, workers, pastors,
Ano man, mga kapatid, ang iyong posisyon sa church, ang pinaka dapat gawin sa ebanghelyo ay ang makita. Mahayag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos at makita rin ng mga mananampalataya upang mas lalong lumakas ang katawan ni Kristo. Ano po ang sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, sa Philippians 4:13? Very, very familiar. But again, just want to give emphasis na kung si Kristo ay nasa atin, kaya natin. Paul said, I can do all things through Christ because He gives me strength. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Mga minamahal, magandang gabi po. Nawa, ito po ay nakapagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Diyos. To God be the highest glory. Tumayo po tayong lahat at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa mga salita mong nahayag ngayong gabi. Salamat, O God, sa patuloy na pagtuturo mo upang kami, Panginoon, ay mamuhay ayon sa iyong ebanghelyo. Lord, bless us at nawa gamitin mo kami, Panginoon, upang patuloy, O God, na ma-share, na ma-spread, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo protektahan ang iyong mga salita, ang magandang balita, at higit sa lahat, may pakita ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang iyong patuloy na paggabay sa lahat ng iglesyang ikaw ang pundasyon. Lalo din, Panginoon, sa church ng CCFM. Bless us, Lord, at lahat ng mga pastors and workers, sa lahat ng outreaches, pagpalain mo na po, God. Lord, dinadalangin na po na rin namin, Panginoon, ang kasal ni Brother Raymar and Sister Cheryl, Panginoon. Tomorrow, nawa, Lord, ang kasalan ito ay patuloy na magkaroon, Panginoon, ng katagumpayan at ang kasiyahan na nagmumula din sa iyo ay ipagkaloob mo, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na naniniwala na sa pagbuo ng pamilya, napakahalaga ang pagkakaroon ng kasalan. Salamat po, O Lord Jesus Christ, sa iyong patuloy na paggabay sa iyo. Panginoon, sa lahat po na mayroong karamdaman, dinadalangin po namin ang kagalingan na nagmumula sa sa lahat po ng mga trabaho at negosyo ng aming mga kapatiran, palain niyo po, Panginoon. Lord, dinadalangin rin namin, O God, ang patuloy na comfort sa family namin, Panginoon, sa pagkawala ni Uncle Sito, lalo tigit sa kanyang mga anak, Panginoon. Ikaw na po ang patuloy na magbigay po sa kanila ng kapayapaan. Lord, sa iyo po namin na ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power and glory, in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat sa patuloy niyo pong suporta. And nawa, wag po tayo magsawa na i-like lagi ang mga posting po natin sa ating FB page. And as I have said, sharing, hallelujah, the words of God, di ba? Napakahalaga po yan para sa ating pakikipag-isa sa Ebanghelyo ni Kristo. With that, to God be the highest